Yes. Let's all pray. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na kami po ay once again magkakasama upang um, makinig ng aral at magkaroon pa ng wisdom of God, Lord, in everything that we will do. Salamat po sa lahat ng pinrepare nyo para sa gabing ito because we know this, Lord, when two or more are gathered in your name, you are in the midst of them. So Lord, thank you for everyone's heart is open tonight to learn and to receive things from you. And thank you, Lord, for blessing our preacher, our teacher, our speaker. Panginoon, bigyan mo ng wisdom of God and to deliver your message for tonight. So Lord, and let each one receive. Maraming salamat po. Thank you po sa lahat ng matatanggap namin ngayong gabi, mapag-aaralan, matatanggap na aral. In Jesus' name, Amen. Amen. I hope na maging conversation ito instead of parang lecture, ano? Kasi kung conversation siya, mas marami tayong maiintindihan coming from each other, no? Yeah. Yung topic natin, I think, is very relevant do sa bawat isa sa atin. Familiar tayo dito, no? Kasi this is about work, no? Dalawang klase kasi yung attitude towards work, no? Sa mundong ito. And I hope na after going through this, magkakaroon tayo ng attitude towards work na hindi siya mabigat, no? At umuunlad tayo. The difference is that yung sinasabi kong mabigat yung work is hindi kasama si Lord do sa work, okay? Yung work actually, kung kasama natin si Lord, nagiging magaang, okay? Pwedeng pareho lang yung ginagawa, pero malaki yung difference kasi it is the attitude that counts. It is actually faith that counts. Kaya ginagawa natin to, sinasabi nating faith building kasi doon sa ginagawa nating pagninegosyo, pagtatrabaho, kung hindi tayo founded on the truth, no, nagiging mahirap kasi parang tayo lang mag-isa. Naisip mo ba? Ikaw lang mag-isa, tapos alaswerte, uncertain. Hindi mo alam kung anong kadadatnan ng trabaho mo, trabaho ka ng trabaho. Pero kung meron kang kasiguruhan, ito yung gusto nating pag-usapan tungkol sa trabaho. Kasiguruhan ba, no? Merong purpose, merong assurance, may promise, merong dadatnan, okay? Ibang-iba, no? Yung pakiramdam mo kahit na pareho lang ginagawa mo, gumagaang siya, 'di ba? Kasi yung katotohanan will actually set us free from the lie of the enemy. Okay? So ayun, so ito yung title natin, From Toil to Thriving. Okay? Toil. Okay. So by the way, if you want to learn more about biblical foundations, no, on creating wealth, I would suggest you go to Lazada or Shopee, buy our books, no? Ito 'yon, no? So ito yung question, no, ng karamihan sa atin or almost all Filipinos, no? Some Filipinos don't ask the question at all kasi they don't see that there is something else than what they see. Kaya hindi na sila nagtatanong, they assume na yun, right? No? So, how can I thrive in my work? Paano ako magiging masaya? Paano akong magiging abundant? Paano akong magkakaroon ng malaking hope? Paano ako magiging excited? Paano ba yan? Diba? Pareho lang naman. Basta trabaho, diba? Gusto natin magbakasyon. Okay? So, tama ba yung tanong? Can you relate to this question? Gusto natin conversation. Kaya nandiyan si Jane, nandiyan si Stella, my wife. We want to make this conversation para
mahalukay natin yung totoo, no? We don't want this to be a theological teaching. Gusto natin practical, okay? Ako, nagtatrabaho ko for how many years now? 40 years, di ba? O kayo, iba-ibang ilang taon na kayo nagtatrabaho, no? Ganun pa rin ba? That's the question, okay? Anyone would like to say something about what you're doing? Ano ba ginagawa mo? How do you see your work, no? May pag-asa ba? Okay. Meron ba? Okay. Kung hindi, ayan. Oh, by the way, no? Before we proceed, no? We want to help, no? Our community. So meron tayong patuloy na pag-aaral inside the community which we call VIP. And we're also offering books, no? Which will help you whatever kind of business you're in, no? So ito yung mga QR code niya. Kunan nyo na lang ng picture. Okay? So ngayon, itong verse na ito pala, matagal ko nang pinag-isipan tong verse na ito kasi akala ko pag sinabing rest, pagka ano lang, linggo, or pagka nagbabakasyon ka. Pero may sinasabi si Lord dito na kailangan maintindihan natin. Okay? Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Okay? Sabi ba niya, lumapit ka sa akin, pagbabakasyonin kita. Parang gano'n, ano? Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Okay. Anyone would like to tell us about this verse? Ano bang pagkakaintindi mo? Ano ba yung yoke? Yoke. Anyone who would like to contribute? Ano ba yung yoke? Hindi yun yung yoke na itlog, Yoke. Yung yoke, yung, di ba yung parang, it's like a stick. Na ilalagay sa, sa Ilalagay batok? sa shoulder. Sa batok nung... When you're carrying something, correct. you use that to carry, like, yun ba, pag nag-give ka or correct, meron correct. ka, kailangan i-balance mo. So, you're using Tama. that. So, ganun din yung yoke na nakapatong doon sa batok nung kalabaw. Di ba? Yung yoke. Yes, oo nga, yoke din yun. Hihilahin niya yung cart. Kung hindi kaya ng isang kalabaw, dalawang kalabaw. Okay? O dalawang donkey. Yung yoke ngayon, nakapatong dun sa dalawang donkey o dalawang kalabaw para sabay silang uusad, no? Para hindi nauna isa. So, the yoke makes sure that they walk together. Okay? So, sinasabi ni Jesus dito, kung gusto mo nang magpahinga, kuhanin mo yung aking yoke. In other words, sabay tayo. Okay. Sabay tayo. Alright? So, doon pa lang nakikita mo na kung ano yung sinasabi niya, di ba? Sabay tayo. Okay? Dahil pagka nagtrabaho ako, sabi niya, madali. Okay? For my yoke is easy and my burden is light. Minsan, nire-relate natin to sa ministry. Ministry is God's work, no? Sabi natin. Pero hindi naman pinag-usapan dito kung anong klaseng work ito. Okay? So, he's telling us, no? Pagod ka na ba? Okay? Lumapit ka sa akin, sabay na tayo. Okay? That's what he's saying, di ba? Okay? So, ang problem kasi natin is, yung work, totoo naman, mahirap, di ba? Kung pwede lang, wag na lang, di ba? Okay? Kung pwede lang, wag na. Di ba? Kung mayaman ka, wag ka na magtrabaho, okay, di ba? Bakasyon ka lang ng bakasyon, di ba? Kain ka lang ng kain, ayun. Pero yung absence of work, nakakatamad di ba? Yes. Nakakapagod din siya kasi nakakainip siya. Maraming ang tao na walang ginagawa pero depressed sila. Tama ba? Yes. Nakakita ka bang gano'n? Nakatunga nga pero nade-depress. Kasi ang yaman-yaman, walang magawa. Di ba?
So, actually, ang problem is that hindi sa kasi may trabaho, kundi yung tingin natin sa trabaho ang problema, right? Yung trabaho, pasanin. Okay? Naging pasanin. Eh kung hindi na pasanin yung trabaho, delight na siya. O, edi masaya, hindi siya toil. Tama? Yes. Tama ba? Tama. O, eh kung tanggalin natin yung word na toil, gawin natin yung work is is striving. Yun ang gusto natin, di ba? Kasi karamihan naman ng tao ayaw niya na ayaw niya na walang ginagawa, walang purpose, right? So ang problema hindi yung work, ang problema yung definition ng work. Hindi naman kasi yung work ang problema eh. 'Di ba? So naging siya, naging toil siya kasi. Ito yung storya. If you go back to Genesis, for those who are Bible students, no? They read the Bible. Nakita nyo na to. Yung mga hindi pa nagbubukas ng Bible, I suggest na tignan nyo ito kasi mahalaga ito, no? Sabi sa Genesis 2:5, no shrub have yet appeared, for there was no one to work the ground. So, ibig sabihin, ginawa ng God yung lahat ng nakikita natin sa universe, sa earth, no? Ginawa niya lahat. Ginawa niya yung dagat, lahat, no? Tapos sabi niya, wala namang magtatrabaho. Di ba? So ngayon, ang ginawa ng God, He created man in His image and likeness. Tapos nilagay niya sa garden to work and take care of it. Yun yung Genesis 2:15. Okay? Tapos kinuman niya, maging fruitful kayo, punin niyo yung earth, increase in number. Okay? So, God created man in His image and likeness, and man became a co-creator. Okay? Yung ginawa ng God na resources, man is supposed to make use of those resources to multiply and fill the earth, to be fruitful, para na sa ganon, maging blessing yung, di ba yung nakikita natin, di ba? Yung mga food na kinakain natin, yung mga produkto na kinukonsume natin, di ba yung nakikita natin, di ba? Both yung masama at mabuting produkto, nakikita natin, di ba? Pero may nangyari, okay, doon sa Genesis, no? Adam and Eve disobeyed God. In other words, napahiwalay sila sa Diyos. Why? Because they decided to eat from the fruit na pinagbabawal. Ano ba yung puno na yon? That's the tree of the fruit of knowledge of good and evil. Ibig sabihin nun is when you eat of that fruit, ikaw bilang tao, alam mo na kung ano mabuti at masama. Hindi mo na kailangan ng God. Ikaw na magde-define what is good and what is evil. And actually, what happened there was that it was Satan who tempted man to eat from that tree. Ang sabi ni Satan, nambobola lang si God. Actually, pag kinain mo yan, magiging God ka rin, kagaya niya. Okay, so, kinain nila. Alright? So, naging God ba ang man? Question. Naging God ba ang man? No. No, he didn't become God. But he thought he became God. Di ba? Hindi siya naging God. But he thought that he became God. Okay? Pansinin natin, no? Pansinin natin yung mundo natin ngayon. Kung malakas-lakas ka, di ba, sabi natin yung work naging toil, no? Kung strong man ka, ang gagawin mo, para hindi ka na magtatrabaho, pagtatrabahuhin mo yung mga slaves, di ba? So, ikaw yung aangat, sila bababa. Right? So, naging ganun yung mundo natin. Okay? Halimbawa, marami kang pera, kakandidato ka, di ba? Okay? Pag nandoon ka na sa taas,
ayaw mo nang bumaba. Okay? So ngayon, magnanakaw ka. Pagka nagnakaw ka, syempre, money is used to stay in power. Okay? Pag nandun ka na sa taas, you will actually make sure na hindi ka nabababa. Okay? How do you do that? You bring in your relatives. Okay? You bring in your relatives. Yun ang nagiging dynasty. So, ganun yung mundo natin. So, maraming nilusutan ng tao yung toil. Okay? So, yung iba nagtotoil, yung iba nagpapasarap. Pero ganun din yon. Okay? Nawala ng meaning. Okay? So, how do we get out of that? Okay? How do we get out of that? Okay, ito na. So, actually, hindi natin alam. Maraming Pilipino hindi alam na sinolve na ng God yung problema. Kasi sabi niya, o-open ko yung heavens. Okay? Para sa'yo. Kasi, kung magtatrabaho ka, nakasama mo ko, open ang heaven sa'yo. Okay? Ibe-bless ko kayo. Alright? Hindi na kayo under the curse. Okay? Yan yung sinasabi niya. Kasi na-curse yung work, naging toil. Pero sinasabi niya, hindi na. Tapos na yon. Why? Tinapos na niya sa cross yung toil. Okay? Hindi lang niya binayaran yung ating kasalanan, kundi binago na niya yung meaning ng work. Okay? So, ito yung start of restoration. Maiksi lang ito, ha? Okay, so in other words, when Jesus went to the cross, He paid the price for mankind's sin. Nagrebel ang man against sin, but He paid the price already. So in other words, dahil bayad na, yung toil is bunga ng kasalanan, dahil binayaran na yung kasalanan, ang ibig sabihin, work can now return to its original meaning. Okay? Original meaning na. Doon tayo. Huwag na tayo doon sa sa toil. Kasi hindi naman tayo under the curse na eh. Because if we're following Jesus, we're no longer under the curse. So, ito yung sabi sa Bible, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Okay? So, ibig sabihin, meron tayong human master, tinatrato tayong slave, siguro, or hindi naman, or whatever that is, we consider that the Lord is our boss. Di ba? Malinaw sa Bible? Si Lord ang ating boss, di ba? Dahil, sabi niya, meron kang, dahil tagapagmana ka. Sa akin manggagaling yung reward. Dahil tagapagmana ka. Alam mo ibig sabihin nun? Kung ang boss mo si Lord, ibig sabihin nun, tagapagmana ka. Kasi hindi ka naman babayaran ni Lord ng wages eh. Ginawa kang tagapagmana. Ibig sabihin nun, membro ka ng pamilya ng God. Di ba? Kung member ka ng pamilya ng God, hindi ka na nagtatrabaho para kumain. Tama ba? Yes. Di ba? Tatay mo yung may-ari ng kumpanya, nagtatrabaho ko sa kumpanya. Nagtatrabaho ko ba sa kumpanya para pakainin ka ng tatay mo? Hindi eh. Di ba? Nakakatawa naman yung tatay niyo sabihin, anak, trabaho ko sa kumpanya ko para kumain ka kung hindi gutom ka. Hindi ganon eh, di ba? Okay. So you have become a member of God's family if you believe in Jesus Christ, if you follow Him. Marami hindi nakakaalam nito eh. Kasi kaya ang Pilipinas, kailangan magkaroon ng understanding ng work eh. Di ba? Kasi kung lahat tayo, aaminin natin na ang boss natin si Kristo, si God, ano? Paano naman? Ito mangyayari sa Pilipinas, na turn around the Pilipinas, di ba? Amen. Mayaman ng boss natin. Ang boss natin yung slave master eh, di ba? Okay.
So sabi niya, your kingdom come. Ito yung gusto niya mangyari. Kasi pagka nakuha natin to, we all work for the Lord, the kingdom will come. Ibig sabihin, we as workers, working for the Lord, we are working, kumbaga, halimbawa, nagtatrabaho ka sa kumpanya, family corporation, okay? Ang may-ari, the whole family, which we are in Christ, no? Nagtatrabaho ka. Everything that you do, actually, is to advance the purpose of the company. Ganon din dito. Ganon din siya. May purpose ang God kung bakit, halimbawa, janitor ka, pag nilinis mo yung sahig na sobrang linis, no? Napagmamalaki ka, no? May impact ka kahit na maliit yung trabaho mo. Okay? So, as entrepreneurs, position ka. Position ka to transform the culture. Bakit? Kasi may influence ka sa community, sa suppliers, customers, employees, at hindi ka papabayaan ni Lord kasi siya yung boss mo. Okay? At meron kang generational impact. Ibig sabihin, hindi lang yung present generation na ini-impact mo, pati yung mga pamilya ng empleyado mo, no? At mga anak nila. Okay? Ito. So, ito yung ginagawa natin sa Kapayaman. Huwag na yan. Tapos na yan. Okay, mag-e-end na tayo. God did not design you to for survival. He designed you to be fruitful, multiply, and subdue the earth. Your work is worship. Your business is ministry. Thrive for His glory. Alam nyo, yung promises sa Bible, lahat yun, pag binasa mo, it's about long life, protection, no? It's about God will bless the work of your hands. Your storehouse will be full. You shall be the lender and not the borrower. Everything that you touch shall be blessed. Lahat yun. And then there are principles like hard work, vision. Lahat yun para sa atin. Bakit sinasabi ni Jesus na take my yoke upon you, for my burden is light? Bakit? Kasi may difference yung nagtatrabaho ka as if everything rests on your effort. As if yung destiny nakasalalay lang sa'yo. Versus nagtatrabaho ka, nakasama mo si Lord, inaakay ka niya, at yung promises niya, naiintindihan mo, nasa isip mo habang nagtatrabaho ka. Ang laking difference noon kasi yung isa uncertain siya. Kahit na anong sipag ang gawin mo, sa mundong ito, wala kang certainty. Napakahirap. Pero kung kasama mo si Jesus at alam mo yung promises niya, dinidibdib mo, meron kang certainty. Ang laking difference noon. That's why sinabi natin, yung toil is no longer supposed to be toil. Work is no longer supposed to be toil. It is striving. So, ito yung mga questions, no? I hope you will remember this and try to share your experiences, no? Or answer the question, bakit ba natin pinagse-separate pa yung work? Ang kulit natin sa bantalang sinabi ng God, tapos na. So, how will you prepare your children to work in partnership with God? Okay? So, up for discussion, I will stop sharing and you will all say something about this. Ay, dami na pala natin. 32 na. Sige, any comment, any experience that you can share para ma-strengthen natin yung ating faith? Simplify ko lang siguro boarding question. Sige, yan. Oo. Para lang medyo, Sige. siguro, it will encompass all the questions that you have. Yung, siguro, they can share what is one recent experience where you felt you were just toiling through your work. And how Yun. shifting your perspective to a thriving mindset, change your approach or enjoyment of that work. Yun. Okay. Anyone? Oh.
Oh, Roland, may sasabihin si Roland. Sige, Roland, ikaw na mauna. Okay, thank you so much po, Sir Bonnie Yeah, and thank you. Ma'am Estela. So, yun po siguro sa akin sa number one, do you experience God in your work? So, yun po. Siguro po, ito yung lagi kong madalas na nagiging testimony sa buhay namin. Kasi po, um, kumbaga dati po kasi akong OFW, barista, ayan. So, never ko pong may isip na pagkakatiwalaan ako ng Panginoon sa mga bagay na meron kami ngayon. So, ngayon po is, pinagkakalooban kami ng, pinagmamanage kami ni Lord ng 3 branch ng hardware, isang coffee shop, tsaka salon. So, parang di ko po maisip na hindi po ako ganun kataas na tao. I mean, na para ganun katalino para pagpalain ng Diyos sa bagay na yun. So nakikita ko po yung pagkilos ng Panginoon simula nung nagsimula kami na parang dati parang nagbubuhat lang kami para lang kami tindahan ng pako or ng paintbrush, pero ngayon pinalaki ng Lord. From 2 kaming mag-asawa, nagtutulungan ngayon po almost 25 na yung staff namin sa hardware. Wow. 5 years ago po yun. So, hindi ko po nakita na dadaling kami ng Lord sa bagay na yun. Kaya nakakatuwa lang po. And then, yun nga, lagi ko pong kinikwento sa inyo, Sir Bonnie, nakita ko po yung purpose ng Lord. Kasi po, ginagawa kaming sa area namin. Kumbaga, yun nga, syempre, meron tayong maayos na benefits para sa kanila, maayos na uniform, magandang trabaho. Kumbaga, na-extend po yung blessing, hindi lang po sa isang tao, even sa kanilang family. So, and then yung weekly Bible study na nagpapasaya sa puso namin mag-asawa na paano namin ma-align sila sa Lord. So, doon po nakikita natin yung changes, yung transformation, na paano silang nagbabago yung mindset na parang dati parang even meron isang matanda sa amin na ngayon lang siya natutong magdasal. So, parang Wow. nakaka-bless po, di ba po, na gagamitin ng tayo ng Lord sa buhay, sa bagay na yun. Kaya, iyon po yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon. And then yung, ano po yung tanong sa number 3, sorry. Nakalimutan ko rin. How will you prepare your children to work in partnership Ayun. with God? Oo. So, sa akin po, yun po, ini-involve po namin yung aming mga anak. Ipinapakita po namin kung paano po yung aming ginagawa. Sa every Sunday, nag-i-involve kami. So, minsan nakikita ko po yung anak ko, tumutulong siya kapag may mga kailangan i-serve, ganyan. So, hindi namin sila, pero, ayun, yung nakikita sa ginagawa namin, nagkukusa sila. So, nakikita ko po yung nagiging resulta. And then, yun, yung pagpe-pray. So, sa mga part na yun, kung paano tayo magtatrust kay Jesus. So, yun po yung mga nakikita kong hindi mo naman pinipilit, pero nakikita mo yung kumukusa na nangyayari. So, yun lang po. Maraming salamat po. Salamat, Rolando. Napakaganda, no? Yan, sa mga OFW na nagbabalak, no? Yan yung patotoo. Na totoo itong sinasabi ng Bible sa atin. Thank you, Roland. Roland has 3 hardware stores, okay? Isang coffee shop, isang salon, at printing press. Ang daming business si Roland. Paano mo nagagawa yan? Prayer na tsaka time management po. Ayan. Thank you po. Alright. Yeah. Next, si Ruth. Ruth. Thank you po, Sir Bonnie, for this devotion. Ako po, parang lately, nafe-feel ko po kasi nagfo-forecast po ako for the year, for the next 2 years, paano ko ma-achieve yung ganitong amount. Tapos tinatanong ko pa nga po si ChatGPT, possible ba yung ganitong amount within this span of time? Pero it's good to be reminded, parang while looking into the future, it's good to be also reminded of the past. Parang how he was able to bring me from yung starting point na parang 5 years ago, I only have this much and I only have this tong business with me, but now he has brought me into this place na more than or beyond what I've forecasted previously. So, dito po sa yung shinare niyo po, nag-resonate lang po sa akin yung verse. Parang nakita ko siya sa ibang light, yung take my yoke upon you and you will learn from me. Parang nakita ko po dun sa verse. Parang kasi po dati, I mean, pag paulit-ulit po siya, parang alam mo na
Yun yung verse. Pero ngayon, nung binasa ko po siya ulit, parang na-realize ko na yung yoke na yon, kasi kayang-kaya naman ni Lord i-take lahat ng yoke eh. So, kayang-kaya niya nabuhatin everything for you. But dun sa verse na yon, He wants us to take the yoke with Him. Kasi gusto niya na mag-work pa rin tayo, do our thing, do our part, while still relying on Him. Yun, partnership. Opo. So, yun po yung parang nakita ko siya dun sa ganung light na Wow. rather than parang, kasi pagka minsan nagpe-pray po ako, oh Lord, take it from me. Parang ganon. Carry it for me. Pero minsan pala, gusto ni Lord for us to learn from Him is to take it with Him. Correct, correct. Good. Thank you. Thank you, Thank Ruth. you po. Kasi minsan ginagawa natin, trabaho tayo ng trabaho without Him, ano? Pagka nagka-problema, takbo tayo sa Kanya to ask for help, no? Ang gusto ni Lord is partnership, no? In other words, no? Sa partnership kasi may agreement eh. Di ba pagka may partnership, may ano yan, merong partnership agreement, no? Kasi yung Bible itself is actually our partnership agreement kung titignan natin na gano'n, no? Ando doon kasi yung promises, nando doon yung conditions, no? Kung matutunan natin yon, then our work becomes no longer toiling. Okay? Meron pa ba? So one more, si Jane. Sige. Yes, naalala ko lang yung story ni Simon Peter pa nun, no? When he was, Yes. di ba, fisherman si Yes. Peter. Tapos, it is found in Luke chapter 5, verses 1 to 11. Naalala ko, they were fishing and then Jesus came. Tapos sabi ni Jesus sa kanila, Peter, ilagay mo sa right side yung net. And then Peter was saying, ginawa po namin yan. Buong gabi po kaming nag-fish, pero wala kaming nahuli. Biro mo, buong gabi. And that is called toiling, no? They were toiling, they were working hard. They were working for overnight, pero wala silang nahuli. Pero when God said that, and Simon and Peter obeyed, ano pong nangyari? Naalala niyo po ba yung net breaking fish? Yung breakthrough na halos Grabe, ano? Halos masira na yung net. bangka nila ay lumubog sa laki. So they needed another boat for para lang yung fish, ma-carry yung mga isda. So ang ko dito, ang take away ko dito is maaring sa atin, sa mindset natin, ginawa ko na lahat pero walang nangyayari. No? Many of us may be frustrated. It happened to me po that sa negosyo namin dati. Grabe ang trabaho ko. Gigising ako ng madaling araw. Halos magpapahinga ako late night. And then nakikita ko yung bank account ko. Bayad lang ako. Wala akong ipon. Bayad lang ako ng bayad ng mga bills ng negosyo. And for me, nothing was happening and I was really, really tired. And kung ganun din ang gagawin sa akin ni Jesus, ilagay mo yung net na yan sa right side, sasabihin ko rin sa kanya, ginawa ko na lahat, ano pa bang kulang sa akin? Correct. But when Peter obeyed, that was when he had the breakthrough. Sabi nga nila, net-breaking breakthrough. Ang nasa obedience, kaya i-relate ko to, ang ganda kasi nung labor, toiling kasi is working for yourself. Yes. Working for human, servant who, anong tawag doon? Slavery. Slavery, yes. Toiling niya. Diba? You're laboring for survival. Working for your food, for survival. Yes. No, and that we are not Mapagod. designed for that. Jesus said, Yes. He came that we might have life and have it in abundance. Yes. Kaya nakaka-inspire din yung Yeah. testimony ni Sir Roland. But anyway, going back, toiling, Peter was toiling, doing a hard work, working overtime to fish. But just one encounter with Jesus, and when he started obeying, yun yung sinasabi natin na kailangan mo talagang mag-seek kay Lord.
Because He had the plan for us. It's a beautiful plan. Sabi niya, "For I know the plans I have for you, plan to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future." So He had a plan for us. He has a master plan for us. He knows how we're going to prosper. Kaya Ayun. tayo'y lalapit sa Kanya, makikinig tayo at susunod tayo sa Kanya, yun yung susunod na, no? Yung thriving. Doon tayo magta-thrive in obedience. Kaya nga, ang ganda nung ating pinag-uusapan kasi it's a total change of mindset. It's a total change of mindset from slavery, from toiling, to the mindset of thriving. Why? How are you going to thrive? By submitting to God. Lord, ito ba yung nararapat sa akin? Naalala ko po sa negosyo namin, nung bagsak na kami, baon sa utang, ganito kakapal yung namin, yung demand letter namin. That's when we ran to God. Di mo? Dapat kung tayo laging nag-aaral, hindi na natin kailangan sanang maranasan. Pero kami ganun, no? So when we started seeking God for everything, sabi namin, hindi pwede to yung na-experience namin. And then we were, at that time, 90s, we were, naalala ko, more than 2 million in debt. Wala. Wow. Lugi kami sa negosyo. And how are we going to pay that? Nag-demand letter na, yung iba, dinimanda pa kami. So, we sought God for everything. Alam nyo, sa thinking ng isang grabe magtrabaho at nag-rely sa sarili, hindi mo agad maiintindihan yun eh. But, when we started believing God for everything, asking Him for wisdom, kung ano yung dapat gawin, the Lord told us, harapin nyo lahat ng responsibility, talk to your suppliers, and you know what happened? We paid all our debts, and we started thriving. So, kasi Wow. mula nung nag-submit kami. So, that's our testimony. Kaya favorite ko po yung story ni Simon Peter. Wow. Yun po. Thank you, no? Nabanggit mo yung plans, no? Plans ni Lord para sa atin, ano? Maraming tao hindi aware na may plano pala si Lord sa bawat tao, no? Kaya actually, sayang, hindi natutupad yung plano ni Lord sa bawat tao, no? Hindi na kinakailangan magnakaw, hindi na kinakailangan mag-toil, no? Ano kailangan para matupad yung plano? Siyempre, may partnership di ba? Merong dependence, may submission right, no? At pagka meron tayong submission, may dependence, no? Ibig sabihin yung promises niya ando doon, no? Kaya sabi, take my yoke upon you. Ibig sabihin, sabay tayo, huwag kang mag-isa. Right? No? Kaya lang, minsan ginawa natin genie or hindi natin alam yung plano, may sarili tayong plano, diskarte natin, sayang, di ba? Sayang, ika nga. So, ayun, no? Nakaka-relate ako sa kwento mo, Jane, kami ni wifey ko, Stella, At 60 years old, biro mo, na-max out namin yung credit card namin, naubos, hindi ako binayaran ng kliyente. Pero that was our breakthrough, okay? Kasi kasama namin si Lord. And up to now, just one client, keeps on blessing us, even up to now, na napakadali ng trabaho na binigay niya sa amin. So, ganun si Lord, no? May plano, may promise, no? Tapos sabi niya, sabay tayo. Ano pa hihingan mo, di ba? So, huwag natin kakalimutan. Hawak ni Lord ang ating trabaho pati. Pag-partner mo business. siya, Oo. pag-partner mo siya, siguro maganda rin ikwento sandali yung Jesus is in the boardroom. Yes, Kami hindi oo. mapa-approve Oo. na loan, di ba? Sinabi na ng bangko. Kwento mo Oo. siguro Well, yun. napakarami kong experience, no? Doon sa aking consultancy business. Alam mo naman, pagka-freelancer ka, hindi mo alam kung kailan yung susunod na income mo, di ba? Samantalang lumalaki yung mga anak mo, may babayarang tuition, lahat, sabay-sabay yun, Pero hindi certain yung yung income mo. Yun yung akin. Kaya ginagawa ko ito kasi totoo sa aming mag-asawa yung partnership kay Lord, no. Alam mo ba? Ito gustong ikwento ni Stella, no. Kasi Napakagandang nakakatuwa kwento. yun
Nakakatuwa, no? Kasi I arrange loans. Nag-arrange ako ng mga loan ng mga kliyente ko. Yun yung aking negosyo, no? Pagka na-arrange ko na yung loan, na-approve yung loan, na-release, mababayaran ako. Pero pag hindi na-approve, hindi ako babayaran kahit na ginawa ko yung project study, nilakad ko sa bangko, sinabit ko lahat. Wala pa rin, no? Kaya I'm very good in assessing businesses, no? Kung papasa o hindi. That's why ginagawa ko din kapayaman. Alright, so, one project that I had with the bank, no? Na pinrocess nila, no? Nagtagal, and then nandun na sa dulo, ipepresent na sa board yung project. Sabi sa akin nung account officer, that's what we call the banker who takes charge of my account. Account officer, sabi niya sa akin, Bonnie, malabong ma-approve ito kasi sabi niya, yung kliyente mo, kaaway niya yung isang board member. Naku, sabi ko, patay. Sabi niya, sigurado ako, hindi papayag yon. Alam mo na dito, sabi niya, sa board, hindi pwedeng majority vote. Kinakailangan, yun na, tawag doon, Animus. lahat, unanimous, lahat. Lahat boto. Walang isang reject. Sabi ko, malabo ah. O sabi ko, pwede ba ituloy mo? Sabi ko, gano'n. Ituloy mo. Sabi niya, susubukan ko ha, pero medyo delikado ito. Problema. Pero, susubukan ko, sabi niya. So, pinasok. Sabi niya, pinasok sa board. So, naghintay ako. After a few days, tumawag sa akin, after the board meeting, tumawag sa akin yung account officer. Sabi niya, Bonnie, sobrang swerte mo. Sabi ko, bakit? Alam mo ba, sabi niya, pumasok na kami sa boardroom para i-present yung project mo. Pagdating namin sa boardroom, yung board member na kaaway ng kliyente mo, biglang nag-ring yung phone niya. Lumabas. Yung board member, lumabas. Ang tagal niya, sabi niya, 20 minutes na, hindi pa siya bumabalik. Nainip na yung board. Sabi ng board, huwag na nating intayin yan, approve na yan. So yung credit committee, inapprove yung without the kaaway. Kasi hindi mo mape-predict, basta importante doon, kasama mo si Lord, hindi mo masasabi kung paano yung kilos. Basta kasama mo, basahin mo yung mga promises sa Bible, basahin mo yung salita niya, intindihin mo siya, kung ano yung kagustuhan niya, sumunod ka. Yun lang gagawin mo. Marami akong kwentong ganyan. So, ayun. Baka meron pa. Just one more. Last. Okay, so wala na. So, thank you very much. I would ask Stella, my wife, to pray and this meeting. Father, we just thank you for this time. And Lord, kung ano man yung mga narinig naming mga pangako mo, Lord. Nasabi mo, Lord God, na if we're working for you, Lord, if you are our partner, oh Lord God, we will thrive in whatever we do, Lord God. So Lord, we submit, Lord, each and every one of us, Lord. Bawat isa sa amin dito, Lord God, yung mga trabaho at mga negosyo, Lord, na ginagawa ng bawat isa. Lord, I declare, Lord God, that each one will not toil anymore. There will be an end to the toiling, Lord. There will be an end to the striving, oh Lord God. Hindi, Lord, bilang partner nila, Lord God, they will be all working for you. You will be the master. You will be the partner, Lord God. And everything, Lord God, will be easy, Lord, dahil kasama ka, Lord. So, Lord, we pray, Lord God, and declare, Lord God, that the coming days will be easy. It will be light. And Lord, we just know, Lord God, that as each and everyone do their work, oh Lord God, they will do it for you. And Lord, we expect, Lord, good reports, Lord, in our next meeting, Lord God, because we know, Lord, that you are a true God, Lord. In Jesus' name. So with that, we want to remind you, no, to
So please, if you haven't joined VIP, please take a picture of this QR code or inquire from any one of us how to join VIP. You can also order ebooks, no? If you take this QR code, makikita nyo marami tayong ebooks to help you in your business. So with that, I would like to ito pa, Ange. May announcement si Ange. Very important announcement from Ange. Ange, please. Yes po, magandang gabi po sa ating lahat. Magkakaroon po tayo ng event on August 8. So, we're opening a limited number of sponsor and merchant booth slots sa event po on August 8. Sa mga interested po, pwede nyo pong fill out yung form and then we will send you the package sa mga booth po na slot. Yan lang po. Ayun, August 8 sa AIM Makati. We have a very big conference hall na nirent natin. What we want is to help those who haven't started, businesses, those who have started, and those who want to grow their business, maintindihan yung ating journey, kung ano yung mga dapat natin maintindihan. You know, na-notice ko na napakaraming mga nagme-message sa akin na iba-iba ang problema. Sabi ko, sayang, sana nagtanong kayo, sana nabasa niyo ito, sana nag-attend kayo. Kasi, milyon-milyon naman ang halaga. Napakabigat minsan isipin na konting aral lang, pwede na tayo mailigtas doon sa mga malaking problema. Kasi pagka malaki yung problema natin, sabihin natin na partner natin si Lord, pero merong stewardship na kinakailangan gawin. Merong pag-aaral na kinakailangan tayong gawin. Itong mga pag-aaral na ginagawa natin base sa principles sa Proverbs, base sa mga principles na sinabi ni Lord, no, na dapat na i-apply natin sa ating negosyo. Yun, no?